Si Jesus padong sa Jerusalem, kaybaw na siya nga patyon siya. O ang mupatay niya mao ang mga kadagkuan sa mga Hudiyo o ang mga kadagkuan sa katawhan. Labi na gyud ang mga nagda sa templo. Sa dihang kolektahan siya buhis, nya wa siya kwarta, pero di siya angayan na kolektahan tungod kay lungsuranon man siya dito sa Capernaum. Nagmilagro siya ang tumong aron dili masilo ang tigkubrag buhis. Kinsa man to sila? Mga kaaway ni Hesus. Talagsaon kayo ni nga kinaiya. Kana bang maningkamot ka nga ang imong kaaway dili mahiubos nimo. Lingya imong tupad ing na imong lipayon imong kaaway. Ing na kono. Nakanang kaaway nimo ba imong lipayon? Talagsaon no. Mao na ang mga sugo ni Hesus, higugmaa imong kaaway. O di ba makalipay gyud ang kaaway. Kung ang imong kaaway mo tamparos sa imong pikas apil, ipatamparos lang sang pikas. O, paglipay gyud na sa kaaway. Kung pugson ka sa imong kaaway o papasan siyang kargag 1 ka kilometro, himo ang 2 ka kilometro. Pulos gyud paglipay sa kaaway. Nya sa pato, kung ang imong kaaway mukawat sa imong butang, ayaw na kinig bawian. Nindota no? Kung ikiha ka sa imong kaaway, aron kwaon ang imong kamisin, ihatag sad ang kamisa dentro. Ang kanindota na. Kung mao pa ka naipuy-an sa atong mga leader sa nasod karon, unsa kay may tabo? Wa nay mag-away. Karon ay sige naghugon-hugon nga basin kunog madayon ang gubat sa Taiwan o sa mainland China. Nya mutabang ang Amerika sa Taiwan, muapil sa kuno ang Pilipinas. Na patuga-tuga sa okay, di amon sad ang mga base militar sa daghan mga base militar sa Amerika nga ni aros Pilipinas. Di siyempre kita may strategic place nga mo support dito sa Taiwan, maapil kita. Mao na nga gubat, siging gubat, siging away, pinatyanay sa dungog. Kay kung imo kong kaaway, bawian gitika. Kung maalkansi ko karon, tirahan sa tika. Karon na nidaog sa impeachment trial ang mga Duterte. Gibirahan sang vice ganda si Duterte. Pwede sa rom sa muka di social media. Iyang sangi issue hag-joke-joke bahin sa jet ski o kanang pagkakuas ICC nga libre kuno ngadto sa ICC para lang sa kunos mga DDS wa kuno ilabot ang mga pinklawan. Kana siya sarkasam nga pagkaistorya pero tira gyapos kaaway. Gigamit ang iyang pagka-influencer ni Vice Ganda. Ni-react sad ang mga millions na followers ni President Duterte o sa mga Duterte. Gubot kayo. Nindot kayo kanabitang batasan nila ni St. Francis of Assisi, nilang St. Clair, ang atong gipistahan karon, hilom lang. Nya unsao man aron mahilom ta? Una, ilho nato nga ang angay tahuron maura gyud ang Dios. Muna sa atong unang pagbasa gisulti gid diri ni Moises nga tahura gyud ang Ginoo. Gipangayo lamang kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios mao nga kahadlukan ninyo siya ug tumano ninyo ang iyang kabubuton og higugmaa og alagari siya sa tibuok ninyong kasing-kasing og kalag og tumana ninyo ang tanan niyang mga balaod nga gihatag ko karon kaninyo alang sa inyong kaayuhan. Maunay una natong buhaton ang atong tahoron ang Ginoo.
Dili ang atong kaugalingon. Dili ta magpakaginoo. Dili ta magpatahod. Ako bitaw na may daghang mo daot nako. Nya naaman sad mo nga mga followers nako. Nya kamo dayoy murag masuko. Padir gidaot ka, padir di kuanan ka, istoryahan kag bati. Nada pasagdilan na oy. Sagdilan na. Di man sa kuangay tahuron. Ang angay tahuron ang Ginoo. Kinsa ra man na si Padre Siano slater ra man na. Sige ra man nagbaligyag slat. Di ba? Ano mao man na inyong tahuron? Wala na mamaligi akong slat. Nya di sad mo mamalit. Nitahod mo nako wa. Pero ang tinuod ninyong wa tahura ang nagsugo nako pagpabaligyag slat alang sa kaayuhan sa simbahan. O kinsa man na ang tag-iya sa simbahan ug ang lawas nga maoy simbahan, ang lawas ni Kristo. Kay wa man ta mamaligyag slat dinhi para sa kaugalingon ni Father Siano, para man na sa simbahan aron magamit sa atong pagpalambo sa kinabuhi na Kristohanon. Mo na atong gibuhat dinhi. Pero may uswag-uswag biya yung atong slat. Mo na ni ang atong grace or God's reward and complete elation. Ang atong halin as of yesterday niabot nag 33,754 na apay 666,246 ka-slots na available. Itong pakpakan bi ang namalit na tong slots. Salamat kayo. Kining atong slots murag daghan pa kayo ni, pero kung kitang tanan mutahod tas Ginoo, niya atong isipon na kini di ang atong kwarta, magamay magmadako, ato yung ihatag sa Ginoo. Hurot dayon ning maong slot. 100 pesos ra gud ni. Unya ang akong follower diha sa YouTube 261,000 na gud ta kabuok. Nya kamo pang mga viewers, daghan man kay ninyong wa mag-subscribe. Di sa to pa ikakita ninyo aning atong video, palit din kag usa ka slot, maningkamot yung kag palit, maliwat kang Kristo. Tanawa si Kristo. Unsa may yang gibuhat? Nitahod siya sa templo ang balay sa Ginoo. Nihatag gid siya unsay gikinahanglan sa templo nga mao ang buhis. Ang ato din dili ni buhis ang slot. Mao ni ang minimum donation na atong ikahatag aron masulbad ang panginahanglan sa atong simbahan. In particular, ang atong bayronon niadtong kumbento nga gitukod didto sa San Vicente Ferrer Parish. Nya karon niya naman ko dinhi nagda pa man ko anang maong obligasyon kamo sad nga nahimos ang kabahin aning usa ka simbahan, apil na lang sa tani. Kay ang nagtabang sad og bayad anang projects namo sa kaniadto sa San Vicente Ferrer Parish Liloan nga niabot ang among nadawat dihang mga donations mga 346 million more or less sa unom ka tuig. Dili man ang taga-Liloan San Vicente maoy naghatag ra ana. Apil masad taga Compostela, apil masad ang tibuok Pilipinas nga naay nagsunod nato, apil pagani ang tibuok kalibutan. So karon ni anak ko dinhi wa gyud kalainan, di ba? Apil lang yapon ta. Gani didto ta sa Kuan, didto ta sa San Vicente, ni apil man kita sa Kapilinya di Fatima nga di man dito atong project to aman to San Remigio. Ang taga San Remigio unta adto mo'y muhimo. Pero kita apil ta kay nga naman usara ang simbahan. Muna ako usa lang ko sa mga instrumentos Ginoo sama ni Moises aron motudlo nato unsaon nato pagpaambit ang atong mga grasya sama aning kwarta padulong sa simbahan.
Nasa daghang pari diha, nga nasa sila laing style sa pag-raise og funds para gyapos kaayuhan simbahan. Kaning ako sad ni. Nilingay mong tupad. Ning naganahan ka mo appeal sa kang Padre Siano. Naganahan ka. Niya mo ingon sa na imong tupad na adik na manggani ko. Okay, unong katuig at sigig pinalitay slot. Nay uban nga adik na. Kato lang pagdayon akong transfer din is Compostela na mo text nako pader. Padayon pa na imong slot. Nako padayon siya. Padayon na gyud pader ha kay na sige ra ba jud kong palit ana. Nako sus kanindot unta ko ng tanang naminaw nako. Ingon anig batasan. Wa na ni kaning 666,000 na kuan slot available. Oh, mawara ni kay kadali ra ning hotdon. Ana, no? Mao na mga igsuon ang kinabuhi ni Santa Clara. Haom kayo sa gusto ni Kristo. Kana bitang imong i-embrace ang kakabos. Higugmaon nimo ang kakabos sama ni San Francisco de Assisi, St. Clare, practically sa tanang mga santos. Dali kay kang makapanghatag. Mao na si St. Clare usa sa iyang yung nag-una nga mga buhat mao ang pagpakaon sa mga gutom, ang pag-atiman sa mga ilo, sa mga byuda, sa mga masakiton. Gani siya mo ay final nakaatiman sa diyang hapit na mamatay si St. Francis. Kaya si St. Francis nauna magkamatay niya 44 years old lang si St. Francis, namatay na. Nga, nilang diferensya sa edad, murag gamay raman tingali, murag nga aras mga 15 or awat ako about 15 tingali years old. Basta mga 10 years old raman tingali ilang gap niya namatay una si St. Francis. Ang pag-atiman sa mga masakiton. Niya, aron maatiman, magpuyo yung tao kakabos. Ako sad naningkamot ko pagpuyo o kakabos aron daghan kog matabangan kay tangis bitugan sa akong pagkapari daghan-daghan man gyud mo ang murag supportive kay nako. Kung ako na siyang ibulsa kining inyong ipanghatag, aporte gyud akong hayahaya financially, pero dili di na mao gyud tinuod. Mahimo gid ay nindot atong feeling basta hutdo na tog hatag ngadto sa mga nanginahanglan ang atong madawat nga kaayuhan. Na kita dinhi na sa tay mga proyekto unya karon kasugod-sugod na gayta padayono nato ang paghinatagay hangtod mahuman ang ato dinhing 6 years. Slat-slat lang okay na kay na. No? Mao nang hinaot unta na manakod ta ngadtos uban. Kinsa karon sa atong mga government officials ang manggihatagon kaayo. Iampo na nato sila. Nya atong suportahan. Sa administrasyon lang ang pinaka-hot karong isyu kanimang administrasyon ni Bongbong Marcos, President Bongbong Marcos, o ang administrasyon ni kanhi Presidente Rodrigo Duterte na naasad ang iyang anak, Vice Presidente, kinsakha nila ang manggihatagon kaayo ngadtos mga kabos. Sa inyong paminaw, kinsakha? Ay nalamog tingog. Iampo na lang. Karong bag-o, atong pila pa lang kaadlaw milabay, nakakita ko sa news, di tagaan sa may komentaryo ni Attorney Rafael Banyok sa iyang programa, ang atong bag-ong gobernadora, niadto sa Camotes, nag-medical mission. Iyang gi-cancel ang katong Suroy-Suroy Sugbo nga gipasiugdahan sa former governor nga iyang gisundan. Iya gyapong gigamitan og kwarta ni Suroy siya
dili aron mag kanang program-program, sayaw-sayaw, siyo-siyo, ang iyang gihimo medical mission. Sige, ihatag og mga medical sa pato, dental ba to, basta tanan nga mga panginahanglan. Nihilak pagid siya dito si Pam kay nakita niya unsa kadako sa panginahanglan sa kanang islands of Camotes. Nya ni saad siya nga iya gyung tagaan og pagtagad. Nya matod pang Attorney Rupel, wa man sa ko magmonitor ana, ako na lang ning isulti sa ninyo. Niingon si Attorney Rupel, kung ato biyang subayon pag eleksyon, pildi baya si Pam dinhis Camotes. Pildi siya dinhis Camotes, si Pam, pero iyang di atiman. Nasa siya dito iyang mga kanang supporters, kaya di man sa kay dako ang labaw. Pero kanabang pildi siya ng lugara ba? Nya iyang gi atiman. Apil na to tanan, apil na to wa mo butar niya. Kaya wa man siya moingon dito, hala, pangari mo, libre medical assistance o tabang paras ni butar nako. Oy, tanan yung tao. Congratulations ni Gov Pam Bari 4. Ato na siyang iampo og ang tanan nga mga government officials nga susama ani kasing-kasing. Kanabang inigumag eleksyon, wala na nang politika, serbisyo na unta. Kay kanang eleksyon, maura man ay ni-determine kinsay atong palingkoron. Siyempre, magbutasyon kita. Pero kinsa tong nakalingkod na nga officially gideklarar nga mao'y nidaog sa eleksyon, ang tanang tao mutahod na anak niya, mag-gobernor man, mamayor man, congressman, senador, ngadtos presidente, tahuro na nato siya. Unya siya sad nga nidaog unta, supposed to be, hasta tong na wa mo butar niya, iya na sa tong ilhon na iyang mga constituents. Kay mao man to'y nahimong kabahin nganong nakalingkod siya kini apil man tos eleksyon, lahi man ang ato mga yawanon nga mga opisyal, timan-an ang kadtong diin siya napildi nga lugar, lisod-lisoron. Nya kinsa tong iyang mga kaaway sa politika, lisod-lisoron. Nayabag na. Di day ka moangkon nga karon nilingkod ka ng lingkuranan sa gobyerno nga ang imong gisakupan kani apil na nimo tanan. Ani dinhi sa Compostela na man say wa kauyo nako. Pero apil mong tanan sa akong pag-alagad isip parish priest. Kauyong day tanan. Ug nakauyon pa tanan, wa untay mo post nato sa social media. Bag-o ba ko rin, post magani dayon. Sige lang. Apil sana sa atong pag-atiman. Sige, last na lang lingi sa imong tupad. Ing na mahigugma na karo sa imong kaaway. Ing na mahigugma na ka. Lingi ba atong sa mamulingi layo ka na imong tupad.